Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang mundo ng pag-ibig, may pagmamahalang umuusbong pa lamang at meron din namang natutuldukan. Ngunit sa isang relasyon, na pagkasundo ang tapusin na lang ay posible pa kayang maibalik sa kung paano ito nasimulan. Ikaw kabarangay, kaya mo bang magbigay ng second chance sa taong dati mo ring minahal? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Ako po si Maiko, 30 years old at taga Makati. Social media manager ako ng isang private company, Papa Dudut. Mula nang magkakatrabaho ako ay bumukod na ako sa mga magulang ko at nag-decide na lamang na mangupahan. Gusto kong simulan yung kwento ko sa naiibang paraan. Sa halip kasi na sa simula ay sa dulo ko ito uumpisahan. Boyfriend ko na po si Jomel for almost 7 years. Magkaedad lamang kami at nagtatrabaho naman siya bilang isang full-time barista. College pa lamang kami noon nang magsimula kaming magligawan. Patuloy na tumatag ang relasyon naming dalawa kahit nakatapos na kami ng pag-aaral. Pareho namang boto ang pamilya namin sa isa't isa. Sabi pa nga nila ay suportado nila kami kung babalakin na naming magpakasal after college at nakahanap na ng trabaho. Hindi ko na nga mabilang kung ilan na yung mga nakapagtanong sa amin kung kailan daw kami ikakasal. Napag-uusapan naman namin yon ni Jomel pero alam namin na pareho kaming hindi pa handa ng time na yon. Yung pinakamalapit na lang or pinakamalapit na lang sa pagpapakasal na nagawa namin ay ang pagli-live-in naming dalawa. Nagsama kami sa isang apartment at naging masaya na rin naman, Papa Dudut, lalo na't mahal namin ang isa't isa. Habang nagpapatuloy ang pagli-live-in namin, sunod namang naging tanong ay kung kailan kami magkakaanak. Alam naman naming hindi pa rin kami handa sa ganong responsibilidad, pero gusto naming subukan na maging isang magulang, Papa Dudut. Yun ay para maging handa na kami sakaling dumating na ang pagkakataon na magkakaanak na kami. Pero nang time na yon ay hindi bata ang naisip naming alagaan, kundi isang pusa. Maaring weird yon para sa iba pero marami rin naman talaga na mas piniling maging fur parent muna. Isa sa napaka-cute na ragdoll cat nga ang nabili namin. Puting-puti po ang balahibo niya. Medyo brown yung dulo ng tenga at kulay blue naman ang mga mata. Unang kita ko pa lamang sa pusang yun ay gumana kaagad ang pakiramdam ko kaya hindi na kami nag-alinlangan pa na bilhin yon kahit medyo may kamahalan pa, Papa Dudut. Pinangalanan naming yan ng alaga naming pusa. Sa katunayan ay para na rin kaming may anak dahil alagang-alaga namin yon at sobra-sobrang atensyon pa ang naibibigay namin. Perfect na nga para sa amin ang ganong klase ng setup, Papa Dudut. Pero hindi lang namin inaasahan noon na habang tumatagal ang pagsasama namin ay mas nakilala pa namin ang isa't isa. Saka lang namin napagtanto na marami pala kaming pagkakaiba. Hanggang sa naging dahilan na yon ang madalas naming pagtatalo. At dumating na lamang din yung araw na nagpasya na kaming tapusin na ang relasyon namin na matagal naming inalagaan, Papa Dudut.
Simulan na natin yung hatian ng mga gamit dito sa bahay. Itong mesa, sa akin na to. Kailangan ko to para sa bagong apartment na nakuha ko. Okay. Yung sofa naman yung sa akin. Alam mo namang hilig kong humilata dyan after work. Sige, pero yung throw pillows, sa akin yan ah. Ako nagpagawa niyan sa friend ko. Sure. Yung microwave oven sa akin na lang yan. Di ka naman mahilig gumamit niyan. Delikado kasi yan kaya ayoko talaga. Mabubuhay naman ako nang hindi gumagamit ng oven, no? Walang delikado. Praning ka lang masyado. Pag-aaway na naman ba tayo? Tuloy na lang natin tong hatian ng mga gamit para matapos na. Kung sa'yo yung microwave, sa akin na yung TV. Uy, teka. Ako bumili niyan eh. Ikaw yung bumili, pero 30% din yan yung binayaran ko. Baka nakakalimot ka. Loan ko yung ginamit na pambili. At ako rin nagtuloy sa pagbabayad nun. Still, may 30% pa rin akong ambag sa TV na yan. Bumili ka na lang ng bago. Kaya mo naman eh. Mas malaki sahod mo kaysa sa akin, di ba? So hanggang ngayon, issue pa rin na mas malaki sahod ko kaysa sa'yo, ganon? Sabi ko na nga be. Dati yon. Siyempre hindi na ngayon. Bakit pa? Eh hiwalay na rin naman tayo, di ba? Baka ikaw na lang nag-iisip nun. Ba't defensive ka? Ikaw naman nagsimula ah. Akala ko ba maghahatian na lang tayo ng mga gamit? Parang gusto mo pang magsimula ng away eh. Seryoso? Ako pa talaga? Ay, ano pa nga bang bago? Daming satsat. Tuloy na natin. Fine, sa'yo na yung TV. Hindi rin naman ako mahilig manood. Ikaw lang naman nag-e-enjoy dyan. Yan! Ganyan sana para di na tayo magtatalo pa. Yabang. Basta yung aircon sa kwarto, sa akin na rin yun ah. Sure. Paano si Ian yan? Paano nga ba? Eh di naman natin pwedeng hatiin yan. Malamang. Kaya nga pag-uusapan natin ngayon, di ba? Mukhang matatagalan pa to. Pwede bang sa susunod na araw na lang? May meeting pa kasi ako eh. Yan ka na naman eh. Kahit ngayong hiwalay na tayo, hindi mo pa rin talaga magawang magbigay ng oras para sa mga mahalagang bagay. Di naman sa ganun. Nakaschedule na kasi yung meeting ngayon. Alam ka namang di ako umattend dun. Mabilis lang to, huwag ka mag-alala. Hindi ko uubusin yung precious time mo. Nakakaya naman kasi sa'yo, no? Napaka-busy mo nga palang tao. Ay, Maiko, ano ba? O bakit? Yun naman kasi yung ipinapakita mo lagi. As if naman ikaw lang yung busy sa ating dalawa. May mga importante rin akong gagawin pero inuna ko muna to. Naglaan ako ng oras kaya please lang. Gawin mo rin naman yung part mo. Ang dami mo pa talagang sinasabi. Diyan ako bisit na bisit eh. Pwes pareho lang tayo. Hindi ako natutuwa sa'yo. Kaya nga gusto ko na matapos to. Sige, para wala ng gulo. Tapusin na natin to. Papadudot, nagkausap na rin naman kami noon ni Jomel tungkol sa for baby namin na si Yanyan. Nagkasundo kami na mula Lunes hanggang Miyerkules sa akin si Yanyan at Huwebes hanggang Sabado naman ay kay Jomel. Sa Linggo ay salitan kaming dalawa depende sa schedule namin sa trabaho. Laking pasasalamat ko na lamang dahil kahit para sa sandaling yun na lamang ay nagkasundo kaming dalawa. Habang nag-uusap kami noon ay hindi ko maiwasang tumitig sa mukha niya at balikan ang mga nakaraan namin. Hindi ko maiwasang alalahanin ang panahon na hindi pa kami napapagitnaan ng kahit na anong pride. At hindi pa namin masyadong pinapansin yung mga pagkukulang at pagkakamali ng bawat isa sa amin. Hindi pa kasi big deal sa amin noon ang mga bagay na yon. Pero syempre, hindi ko naman magawang sabihin yon sa kanya at alam ko at malinaw naman sa akin na tapos na kaming dalawa. Pareho naming ginusto ang desisyon na yon at aminado naman ako na wala na rin akong balak na makipagbalikan pa sa kanya. Nasagad na rin kasi ako noon sa sitwasyon namin at hindi ko na alam kung papaano pa siya pakikitunguhan gaya ng dati. Pero siguro naman ay hindi na rin masama na sariwain ulit ang mga ala-ala naming dalawa. Parte naman yon ng masayang pagsasama namin at yun din ang patunay na meron din namang magandang nangyari sa tagal naming nagsama. Lalo na nga noong panahon na una naming nabili sa pet shop ang for baby namin na si Yanyan.
Nakakagigil! Oh, huwag mo na masyadong panggigilan. Marupok pa buto niyan. Kasi baby pa, ganon? Oo, di ba nga? Kaya tayo bumili ng pusa kasi ito yung magiging baby natin, pansamantala. Habang di pa tayo ready na maging parents sa totoong baby natin. Sa ngayon, cute na kuting muna. Pero paano kung hindi pala tayo fit para maging parents? Baka mag-fail lang tayo. Bakit ba kasi ang nega mo? Kung kaya ng iba, kaya rin natin yon. Konting tiyaga lang. Tsaka it takes time naman talaga. Hindi naman agad-agad perfect parents na tayo. Yung pagiging parents sa totoong anak natin ang tinutukoy ko, ha? Alam ko. Kaya nga ngayon pa lang, kahit sa pet lang muna, i-practice na natin yung responsible parenting. Huwag ka na mag-worry masyado dyan. Ang advance mo kasi mag-isip Sorry naman, medyo natakot lang. Hindi kaya biro maging isang parent. Malaking responsibility na yung nakaatang sa atin noon. Hindi na yung gaya ng ginagawa natin sa mga pamangkin natin na hihiramin lang tapos kapag hindi na kaya o nagsawa na, ibabalik sa parents. At kapag nagkaanak na tayo, di natin pwedeng sukuan yun at ibalik sa sinapupunan mo yung bata pag di na natin kaya. Challenging nga. Yun na nga. Ay, tara na nga. Gigil na ako Gustong gusto ko na siyang iuwi. Siya lang? Funny mo, syempre kasama kitang iuwi, no? Sinong tatay yung ama nitong anak natin, ha? Panagutan mo ko. Uy, hinaan mo nga boses mo. Baka mamaya isipin ng mga nakakarinig na nabuntis talaga kita. Tapos ayaw ko panagutan. Basta, iuuwi rin kita. Kala ko iiwan mo na ako Pwede ba yun? Nagsasama na nga tayo sa isang bubong At nagbabahay-bahayan. Alam mo, sira ka talaga. Okay nang sira. Basta sa'yo lang may tama. Ang corny. In fairness, ngayon ka lang naging ganyan. Grabe naman sa corny. O siya, tama na to. Iuwi na natin yung anak natin. At simulan na natin i-practice yung pagiging responsible parents. Wow, parang tunay Ay wait, bibili pa pala tayo ng gatas niya at mga laruan. Doon na lang tayo sa kabilang pet shop. Mukhang mas mura doon kesa dito. At nagsimula na nga. Certified nanay ka na nga, babe. Ha? Dahil lang sa gatas at mga laruan niya? Siyempre hindi lang dahil doon. Ano? Kuripot ka na rin di ba ganyan na ganyan yung mga nanay? Natututo na magtipid. Kung saan mas nakakamura, dun sila. Kasi mahal naman talaga dito sa pet shop na to. Tsaka ang laki kaya ng… Shh! Okay na, mami. Okay na. Tara na dun sa kabilang shop. A mother knows best nga, di ba? Tara na nga. Papa Dudut, yun yung panahon na puno pa kami ng matatamis na ngitian, masasayang tawanan at madamdaming mga pangako sa isa't isa. Yung parang wala pa kaming ibang iniisip dahil maayos naman ang relasyon namin at estado sa buhay. Pero hindi ko akalain na posible rin palang matapos yon. Unti-unti kaming nawala ng gana sa relasyon namin hanggang sa magising na lamang isang araw na hindi na namin gusto ang isa't isa. Pareho na kaming sumuko sa mga dumating na mga problema at sa malaking pagkakaiba namin sa mga bagay-bagay. Doon na nga, Papa Dudut, mas nanaig yung pride at tuluyan ng sinibak yung natitirang pag-asa na meron kaming dalawa ni Jomel. Tanggap na naming pareho yon at wala nang gustong makipagbalikan pa. Ipinagpasalamat na lang namin na natapos ang relasyon namin na hindi kasing gulo tulad ng sa iba. Walang parinigan sa social media at walang siraan na naganap sa mga kaibigan. Kumbaga ay naging civil pa rin sa isa't isa. Kung kailangan mag-usap pa rin kahit tapos na kami ay nag-uusap pa rin talaga. Hindi na namin kailangang i-block ang isa't isa sa Facebook at hindi na rin namin kailangang magpaka-sad girl o sad boy sa isang tabi. Yun kasi yung kagandahan sa pagiging mature naming dalawa. Kinailangan naming i-handle ng mas maayos ang naging breakup namin. Lalo na't nasimulan na rin yung pagiging parent sa fur baby naming si Yanyan. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero siya na lang talaga ang dahilan kaya meron pa rin kaming koneksyon sa isa't isa sa kabila ng naging breakup naming dalawa. Inisip na lang namin
na ginagawa lang namin yon para sa alagang nagbigay rin ng kulay sa nakaraan naming pagsasama noon na naging masaya naman kahit papaano, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging mahirap ang simula ng pagiging for parents o magulang para kay Yanyan. Doon ko lang kasi na-realize na ganun pala ang pakiramdam ng mga mag-aasawang nagkakahiwalay at naghahati-hati lang sa responsibilidad sa mga anak nila. Alam naman naming pusa lamang si Yanyan pero syempre parang anak na ang turing namin sa kanya. Kaya hindi rin namin mapabayaan. Ang daming nagpapayo sa amin na ipamigay na lamang si Yanyan. Naging option na rin namin ang bagay na yun noon at pinag-usapan pero sa huli ay pareho naming hindi kaya na ipamigay na lamang ang alagang napamahal na sa amin ng sobra. Isipin nyo na lamang yung pakiramdam ng isang magulang na ipamimigay ang anak niya. Masakit yon lalo na naroon kami pareho at nasubaybayan namin kung papaano lumaki si Yanyan. Dahil sa schedule namin sa pag-aalaga sa 4 baby namin, ay nahirapan din itong mag-adjust kasi paiba-iba ito ng bahay na pinupuntahan. May kalayuan din kasi ang napili kong lipatang apartment sa bahay ni Jomel. Pero nang tumagal na rin naman na ganon ang setup namin ay mukhang nasanay na rin naman si Yanyan. Nung nagsimula yung pagpapalitan namin sa pag-aalaga sa 4 baby namin, napansin ko na ang pananamlay nito. Agad naman akong nag-worry noon kaya pinatignan ko na kaagad sa vet. Pero noong masiguradong wala naman po itong sakit ay saka ko lang napagtanto na nararamdaman din pala ng mga pusa ang problema ng 4 parents nila. Dati kasi nakikipagkulitan pa sa amin si Yanya na parang isang bata. Isa kasi yon sa katangian ng ragdoll cats na nagustuhan ko. Friendly sila sa mga tao. Pero noong maghiwalay kami ni Jomel ay nagkaroon din ng pagbabago sa alaga namin. Hanggang sa napadalas na nga rin noon ang pagtatalo namin tungkol sa pag-aalaga kay Yanyan, Papa Dudut. Ay, bakit ngayon ka lang? Sorry, na-traffic lang. Paanong traffic? Sabi sa balita maluwag naman yung kalsada. Lalo na dun sa area mo. Talagang inala mo pa yon para may dahilan kang awayin ako ngayon? Kasi lagi ka nagsisinungaling. Yan! Ganyan ka na naman. Magbubunga nga para patahimikin ako. Di na nga tayo pero di ka pa rin nagbabago sa ugali mong yan eh. Nakakarindi, Maiko. Talaga maririndig ka sa akin kung hindi ka titigil sa pagsisinungaling. O sige na. Nagsinungaling ako. Napasarap lang naman yung tulog ko kasi napuyat ako kagabi. Nagkaayaan kaming mag-inuman nung pinsan kong galing pa sa Bacolod. O ano, masaya ka na? Kita mo na? Hindi naman ganun kahirap magsabi ng totoo pero nagpapalusot ka pa rin. Pwede namang sabihin na lang agad yung dahilan. Hindi yung magtatagpi-tagpi ka pa ng kasinungalingan. Tagpiin mo kaya bunganga mo, mas madali yun. May sinasabi ka? Wala. Sabi ko nasa na yung mga gamit na kailangan ni Yanyan para makaalis na kami. Eto, dalhin mo na tong kama niya. Siguradong sa basahan mo na naman siya patutulugin. Paano ka naman nakakasiguro? Nakita ko yung pinost mong selfie. Sa basahan siya natutulog. Sus, minsan lang naman yun. Di naman lagi. Pero sige, dalhin ko na lang din yan para mas komportable siya. May gatas pa ba siya doon? Isang inuman na lang niya yung nasa bahay. O sige, kunin mo na rin tong gatas niya rito para may stock ka na doon. Wag na. Bibili naman ako bukas eh. Lagi mo na lang sinasabi yan pero hindi ka naman talaga bumibili. Nagkataon lang naman na nakalimutan. Masyado ka namang judgmental. Nagkataon pala yung lagi. Kahit nung tayo pa, katwiran mo na lagi yan eh. Lahat na lang nakakalimutan mo. Dami mong issue. Eh ikaw, issue naman sa'yo yung pagiging nagger mo. Wala na nga tayo pero ganyan ka pa rin. Hindi naman ako magbubunga nga ng walang dahilan eh. Magbago ka na rin kaya para hindi na ako napapagod kakabunganga dito. Bakit pa? Wala nang tayo, Maiko.
Magbago man ako o hindi, wala ka ng pake doon. Ah, ganon? Baka nakakalimutan mo. Fair parent pa rin tayo. Kaya dapat lang na matuto ka naman maging responsible. Tama na nga! Para sa gatas lang ni Yan kung saan-saan pa napunta yung usapan. Pinag-aawayan pa kahit di naman kailangan. Hayaan mo, bukas bibili ako ng gatas niya after work. Akin na yung kama, alis na kami. Iti-text kita para maalala mo. Wag na, di na kailangan. Kailangan. Kasi makakalimutin ka. Kilalang kilala na kita, no? Pwede ba? Kahit minsan lang magtiwala ka naman sa akin. Kahit ngayon lang. Masyado mo kasing minamaliit yung kakayahan ko bilang fur daddy ni Yan. Sa tono mo kasi, parang ikaw lang yung nagmamalasakit sa kanya. Hindi naman ganun yung... Please lang, tama na. Aalis na kami ni Yan. Papa Dudut, lagi na kaming ganon ni Jomel at para kaming mga aso't pusa na lagi na lamang pinagtatalunan kahit simpleng bagay lang naman ang kadahilanan. Away dito, away doon. Pakiramdam ko nga ay mas lumala pa kami noong wala na kaming relasyon. Siguro'y dahil na rin yon sa mga unresolved issues namin sa isa't isa. Kaya hindi namin yon mapigilang ilabas tuwing nagkikita kaming dalawa noon. Pero tingin ko rin naman ay matatapos din yon. Konting adjustments lang at pwede pa rin naman kaming maging magkaibigan ni Jomel. Kailangan ko lang din siguro na iwasan yung kinakainisan niya sa akin tulad noong lagi akong nagbubunganga sa kanya. Pero syempre magagawa ko lamang yon kung mababawasan niya rin ang pagiging irresponsable niya. Lalo na at mag-isa na lamang niya. Wala na ako roon para laging mag-remind kung ano ang dapat niyang gawin para kay Yan. Hindi naman naging madali para sa akin na mag-adjust para kay Jomel. Talo pa kasi niya yung isang bata sa katigasan ng ulo niya. Although mature naman siya pagdating sa ibang bagay. Sadya lang talaga na pagdating sa akin o sa mga paalala ko sa kanya ay doon kami nagkakaroon ng mga problema. Pakiramdam ko tuloy, Papa Dudut, ay mas kailangan pa siyang alagaan kesa kay Yan ng mga panahong yon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Papa Dudut, ay sinubok ang pagiging for-parent namin. At sa ganito ngayon nangyari, Papa Dudut. Maiko, ano nangyari? Gabing-gabi na pinapunta mo pa ako rito. Jomel! Si Yan! Bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Dali na natin siya sa ospital. Bakit sa ospital? Pusa yan. Baka sa vet. Ano ba? Wala akong oras makipaglukuhan sa'yo. Di naman ako nakikipaglokohan sa'yo. Kinorek lang kita. Tsaka, kumalma ka nga. Ano ba talagang nangyari? Kanina pa ako nagtatanong, di mo naman sinasagot. Paano ako kakalma? Kanina pa nagsusuka si Yan at hindi na kumakain. Nakahiga na lang siya tapos sobrang tamlay niya. Ngayon lang to nangyari. Paano kung may malalang sakit na pala siya? Kumpleto naman siya sa vaccines eh. Kumalma ka muna, please. Hindi ako kakalma. Paano kung mamatay siya? Hindi siya mamamatay. Ano ka ba? Strong kaya tong baby natin. Di ba, baby Yan? Tignan mo hindi siya nagre-respond. Ibig sabihin may mali sa kanya. Baka may nakain lang na kung ano. Ay naku, wala na akong oras sa baka-baka na yan. Buhati mo na siya. At maghanap na tayo ng bukas pang vet clinic. Sandali. Magbubook lang ako ng sasakyan natin. Ha? Nasaan yung kotse mo? Pinahiram ko muna kina mama. Pumunta silang Tagaytay eh. Ano ba naman yan? Ngayon pa talaga? Kalma lang, ano ba? O ayan, nabook ko na. Tara na. Tara! Teka, kunin muna natin si Yan. Sabi niya kasing kumalma ka muna eh. Tingnan mo, sa sobrang pagpapanik mo, naiwan pati yung ipapavet natin. Unless gusto mo ring ipavet kita. Ano ba? Tumigil ka nga. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, ha? Pinapatawa lang kita. Masyado ka na kasing stressed eh. Lagi ka na lang ganyan. Kasi tungkol sa baby natin to eh. Alam ko naman. Nag-aalala rin naman ako pero di talaga makakatulong kung magpapanik ka. Kaya please, kalma, okay? Eto na. Kakalma na. Tara na. Wait lang. Si Yan, di ko pa nakukuha. Oo nga pala. Sorry.
Yan, ganyan dapat. Ngiti ka na ha? Oh, eto na, ngingiti na. Kakalma na rin. Good. Kaya ni baby natin to. Oo, kayo to ni Yan. Huwag ka na masyado mag-alala. Di naman natin pababayaan tong fur baby natin. Teka, tagal naman nung binukong sasakyan? Oo nga eh. Sana pala talaga kumuha na rin ako ng sarili kong kotse. Hindi na sana nahihirapan kapag may ganitong emergency. Pwede naman ah. Siguro naman kaya na yun ang ipon mo. Pero dapat, matuto ka muna mag-drive. Mag-driving lessons ka para sigurado. Magagawa ko din lahat yan. Sa ngayon, si Yan muna yung priority ko. Gets naman kita dyan. Iba ka rin talaga magpahalaga sa mga mahal mo, no? Siyempre naman. Lahat ng nagiging mahalaga sa akin, may special part na dito sa puso ko. Drama naman. Ikaw panira ka talaga kahit kailan. Iniinis naman kita para di ka na masyado mag-alala dyan. Ganon? Pero thank you sa pagpapagaan ng loob ko. Sus, wala yon. Papadudot, kaya pala gano'n na lamang ang pagpapanik ko ay dahil hindi nga talaga biro ang kalagayan noon ni Yan. Na-diagnose po ito ng vet na merong FIP o yung feline infections perotonis na isang nakamamatay na sakit ng mga pusa. Mabuti na lamang at nagamot pa siya kahit may kamahalan din ang mga nagastos namin ng panahong yon. Nung una, papadudot, ay sinisisi ko pa si Jomel sa pagpapabaya niya kay Yan. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako nagkulang sa pag-aalaga sa fur baby namin, kaya posibleng kaya ito nagkasakit ay dahil sa kapabayaan ni Jomel. Sa halip na makipagtalo ay nagsorry na lamang siya sa akin at inamin yung tungkol sa kapabayaan niya. Napinitan na lang daw kasi siya noon na kunin sa akin si Yan tuwing schedule niya ng pag-aalaga kahit sobrang busy niya sa trabaho at iba pang mga bagay. Panay ang sorry niya sa akin matapos ang nangyari, pero nagtaka naman ako kung bakit wala na akong naramdamang galit sa kanya pagkatapos noon. Saka ko lang naalala kung gaano siya nag-worry hindi lang para kay Yan kundi pati na rin sa akin ng gabing yon na nagka-emergency kami. Nung i-discharge na ng vet si Yan ay nagpumilit pa siya na ihatid kami sa apartment ko kahit pagod na siya noon galing sa kanyang trabaho. Naka-leave naman ako ng araw na yon at hindi ko tuloy napigilan na maramdaman ng awa para sa kanya. Halos wala na kasi siyang pahinga. Pagkatapos noon ay saka ko lang na-realize na hindi na namin namalayang nagbago ang pakikitungo namin sa isa't isa. Hindi na kami nagtatalo gaya ng dati. Nakikinig na rin siya sa mga sinasabi ko noon, pero hindi ko pa rin naman masasabi na naging responsable na talaga siya pagdating sa pag-aalaga sa fur baby namin. Siguro dahil hindi talaga siya mahusay pagdating sa ganung bagay. Pero isa lang naman ang sigurado ako. Mahal niya rin si Yan tulad ng pagmamahal ko sa alaga naming yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, isang taon na rin naman ang lumipas at tuluyan na rin kaming nakapag-adjust ni Jomel sa pagiging for-parent kay Yan. Masasabi ko na noon ay gets na namin ang bawat isa, Papadudot. Na naiintindihan na namin kung bakit gano'n na lamang ako palaging mag-alala para sa fur baby namin at naiintindihan ko na rin kung bakit minsan ay hindi naiiwasang may maling paraan ng pag-aalaga sa kanya. Pakiramdam ko noon, Papadudot, ay para kaming bumalik sa dati. Yung mga panahong okay pa nga kaming dalawa bilang magkarelasyon at nakakatuwa lang na madalas nang mangumusta si Jomel sa akin kahit na hindi na tungkol kay Yan ang mga tinatanong niya. Naisip ko tuloy noon na sana'y magtuloy-tuloy na ang mga ganon. Ang tagal na rin kasi nang lumipas bago kami ulit nagkasundo. Yung huling taon kasi namin bilang magkarelasyon ay sobrang naging toxic na at noong maghiwalay kami, alam na naming hindi na talaga maisasalba pa kung ano man ang relasyon namin dati, Papadudot.
Oh, Jomel! Naligaw ka yata. Bakit nandito ka, ha? Hindi mo pa naman schedule kay Yan ah. Grabe ka naman. Kararating ko lang pero parang pinapaalis mo na ako agad. Eh bakit nga? Eto, pinabibigay ni mama to. Ginawa niyang lasagna. Alam niyang paborito mo yan eh. Oo nga! Buti na alala pa niya. Sus, yun pa ba? Eh mas anak pa nga turing nun sa'yo kaysa sa akin. Kulang na lang pagpalitin tayo nun eh. Kaya ngayon, hindi mo to basta-bastang makukuha. Ha? Eh di ba pinabibigay nga yan sa akin? Oo, pero desisyon ko kung ibibigay ko sa'yo o hindi. Sama ng ugali mo. Alam mo, susumbong kita sa mama mo. Yan, ang galing talaga. Sumbongera porke paborito. Nagsiselos ka ba? Kasi mas mahal ako ng mama mo kaysa sa'yo? Para kang ewan. Hoy, hindi no. Kahit nga magpaampon ka pa dun eh. Wala akong pake. Arte mo? Wow, ako pa talaga? Teka nga, wag mong ilayo yung usapan. Bago mo makuha tong lasagna, magbayad ka muna. 20,000 para sa gas pagpunta ko rito. 20,000? Hoy, kapal naman ang mukha mo. Akin na nga yan. May 20,000 ka pa dyan. Kuripot mo talaga. O sige na nga. O eto na. Sayong-sayo na. Pakisabi sa kanya salamat ha. Baka gusto mo rin sabihin sa kanyang happy birthday. Pwede rin yun. OMG! Birthday niya pala ngayon. Shucks, nakakahiya, nakalimutan ko. Sus, okay lang yon. Alam ko naman na marami kang ganap ngayon. Lalo na't kakapromote mo lang. Oh, paano mo naman nalaman yun? Hindi naman ako nagkukwento sa iyo ah. Sinabi sa akin ng mama mo. Alam mo namang madalas silang magkasama ng nanay ko. Ay, iba rin no? Chinismis na ako ng sarili kong nanay sa iyo. Eh alam mo na ako yung paborito niyang manugang na hilaw. Mukha nga. Hanggang ngayon kasi, kinukumusta ka pa rin niya sa akin. Sana sinabi mo na mas lalo na akong gwapo ngayon. Ay talaga? Saan banda? Ikaw grabe ka sa akin. Mas marami na akong tulog ngayon no. Tsaka may skincare routine na rin ako ngayon. Skincare? Bakla. Oy, porke lalaki di na pwede mag-skincare? Masyado ka talaga. Siyempre kailangan wala akong pores sa pisngi. Baka mamaya ma-turn off sa akin yung… Sino? Wala. Puro ka kasi kalokohan. O siya, pakisabi na lang sa mama mo na salamat dito sa lasagna. Magpapadala na lang ako ng regalo sa kanya this weekend. Try ko rin bumisita, pero kung hindi man matuloy, ikaw na lang mag-abot. Pupunta ka rin naman dito sa linggo, di ba? Oo. Wala namang problema sa akin kung ako yung mag-aabot kay mama. Nga pala, naaawa na ako kay Yan. Bakit naman? Eh ang lusog-lusog nga nun. Hindi naman mukhang kawawa. I mean, naaawa ako kasi wala siyang permanent na tirahan tulad ng ibang alaga. Tagtag na siya sa kakabiyahe. Kawawa naman. Alam mo, kailangan na niya magstay sa iisang bahay na lang, yung di na palipat-lipat. Teka nga, ano bang pinupunto mo? Yung ipamigay na lang ba natin si Yan? Jomel naman, kinaya naman natin ng 1 taon yun. Bakit kailangan pa siyang ipamigay? Uy, hindi ah. Kahit kailan di ko naging option na ipamigay siya sa iba. Sa atin lang siya. Pero kasi ano? kakausapin na lang kita sa linggo. Aalis na muna ako. Sumasama na naman sikmura ako eh. O sige, ingat. Ingat ka. Papadudot buong araw kong inisip yung sinabing yun ni Jomel. Matapos kasi yung 1 taon ay saka lang siya nag-open tungkol sa kalagayan ni Yan. Medyo kinabahan nga ako sa sinabi niya. Hindi ko kasi alam kung anong tumatakbo sa isip niya ng sandaling yon. Gusto niya na sa iisang bahay na lamang ang fur baby namin. Pero tulad ko ay ayaw niya rin namang ipamigay. Maraming tumatakbo sa isipan ko ng panahon na yon at dahil linggo pa kami muling magkikita, halos hindi na ako makapaghintay. Hindi kasi maganda yung pakiramdam ko sa mga sasabihin niya. Ugali ko pa naman ang mag-overthink kapag binibitin ako sa mga sinasabi sa akin. Yung tipong may intense na eksena sa teleseryeng sinusubaybayan tapos ay biglang bibitinin at aabangan kinabukasan. Ewan ko ba, pero bigla na lamang ako noong nakaramdam ng matinding kalungkutan sa hindi malamang kadahilanan. Sinubukan ko siyang i-text para sabihin sa akin yung gusto niyang sabihin, pero panay lang ang send niya ng smiley face
at pinanindigang sa linggo na lamang kami mag-uusap. Kaya naman wala na rin akong nagawa noon kundi ang maghintay. Kahit na sa bawat oras na lumipas ay hindi ako mapakali habang iniisip kung ano ang plano niya para sa fur baby namin na si Yan Yan Papa Dudut. Talas ang pakiramdam mo, Yan Yan ah. Alam na alam mo talaga pag dumarating yung daddy mo. Sandali lang ha, pagbubuksan ko muna siya. Dito ka lang sa sofa. Good boy, baby. Oh, ang aga mo yata. Pasok ka. Ayaw mong nalilate ako, di ba? Nakakapanibago lang kasi. Gusto mo ba ng coffee, tea, or juice? Water na lang with ice please. Medyo napagod sa traffic eh. Upo ka muna. Sasabihin mo na ba yung gusto mong sabihin? Anong sasabihin? Ikaw talaga? Yung tungkol kay Yan Yan at yung sa iisang bahay na lang siya dapat? Limot mo na agad? Joke lang, ito naman. Siyempre naalala ko. Oh, tubig mo. Thanks. So, ano nga? Well, tulad ng sabi ko sa'yo, kailangan na niya ng iisang bahay lang. Yung di na siya masistress na palipat-lipat siya every week. O tapos? Maiko, gusto ko kasi na, Na ano? Please naman oh. Huwag ka namang bitin dyan. Tagal ko na ngang iniisip kung ano yung sasabihin mo tapos ganyan ka pa. Pabitin. gusto ko sana sa'yo na si Yan Yan. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko sa'yo na lang siya para di na siya masistress. Pero wag kang mag-alala. Ako yung gagastos para sa kanya. Lahat-lahat. So, yan pala yung plano mo? Na sa akin na lang iiwan yung responsibilidad kay Yan Yan? Hindi naman sa ganon. Sabi ko nga sa'yo, ako nang gagastos sa lahat ng pangangailangan niya. Wala ka nang gagastusin kahit piso. Talaga ba, Jomel? Pera lang yan. Mas mahirap yung pag-aalaga sa kanya. Pero di ka naman mahihirapang alagaan siya kung mahal mo siya, di ba? Bakit ikaw? Hindi mo ba siya mahal? Kaya ganun na lang kadali sa'yo na ibigay na lang siya sa akin? Kasi alam kong ikaw yung mas maayos mag-alaga kaysa sa akin. Ikaw yung mas may malasakit at nakakaramdam kapag may mali sa kanya. Wala ako nun. Kung problema mo naman yung pag-aalaga, pwede kang kumuha ng yaya at ako na rin yung magbabayad. Teka nga, bakit ka ba nagdesisyon agad ng ganyan? Sana tinanong mo muna ako. Ayoko na kasi makipagtalo. Alam ko rin naman na ayaw mo siyang ipamigay. Napamahal na siya sa atin eh. Yun na nga eh, napamahal na sa atin. Pero bakit ngayon binibigay mo na siya sa akin? Nasaan dun yung sinasabi mong pagmamahal? Ako naman yung gagastos eh. Kaya ko rin gumastos sa kanya. Pera lang yan eh. Kaya ko pang kitain. Pero ang unfair mo. Mas mahirap yung mag-alaga kaysa magsustento. Kaya nga nagsuggest ako na kumuha ng taga-alaga, di ba? Para di ka na rin mahirapan. Hindi. Umiikot na naman tong usapan eh. Bakit nga nagdesisyon ka ng ganun? Pwede rin namang ikaw na lang yung kumuha ng taga-alaga ah. Allergic kasi si Ann sa pusa. Ann? Sinong Ann? Girlfriend ko. Actually, fiancé na. Fiancé na. So, matagal na kayo? Oo. At sa bahay na rin siya nakatira. Lagi siyang sinusumpong ng allergies niya dahil kay Yan Yan. At madalas na rin namin yung pag-awayan. Kaya bago pa lumaki yung problema, gusto kong ibigay na lang siya sa'yo. Tutulong pa rin naman ako. Pero sa pinansyal lang. At dadalaw kapag… Wag na. Hindi mo na ako kailangan pang i-convince. Sige, payag na ako. Thank you. Buti na lang pumayag ka. Kukunin ko na lang yung account number mo para… Hindi na kailangan. Kaya ko na siyang sustentuhan. Bakit parang galit ka? Hindi ako galit. Disappointed lang. Sabi mo dati, aalagaan mo pa rin siya kahit wala na tayo. Pero nagkaroon ka lang ng bago, nag-iba ka na lang bigla. Ano bang pinakain sa inong girlfriend mo, ha? Hindi naman sa ganon. Kinailangan ko lang talaga mag-adjust. Di naman kasi pwede na matali na lang ako sa pag-aalaga sa kanya habang buhay.
Paano tayo magkakaroon ng kanya-kanyang pamilya? Sana naman maintindihan mo rin ako. Paano naman ako? Paano kung magkaroon din ako ng pamilyang bawal sa pusa? Hindi ko alam. Hindi mo alam, pero ang bilis mo makapagdesisyon ng pabor sa iyo yung sitwasyon. Teka nga, pinag-isipan ko rin naman yun bago ko sinabi sa'yo ah. Sorry. Alam ko nabigla ka pero pwede mo rin namang pag-isipan yung sinabi ko sa'yo. Isa pa, pusa lang siya, hindi tao. Hindi mo kailangan… So yun na lang yung tingin mo sa kanya ngayon. Dahil may iba nang nagpapasaya sa'yo. Umalis ka na nga lang. Maiko, I'm sorry. Please lang, umalis ka na. Papa Dudut, halos mamanhid ang buong katawan ko nang makaalis na si Jomel. Hindi ko matanggap na ganun lang kadali para sa kanya. Naiwan sa akin si Yanyan samantalang nung wala pang ibang babae sa buhay niya ay parang tunay na bata na rin kung ituring niya ang fur baby namin. Ang masakit pa sa tagal na naming nagkikita at nagkakausap ni minsan ay hindi man lang niya nabanggit na meron na pala siyang bagong girlfriend. At sinabi niya lang yon sa akin kung kailan kailangan na at nagpaplano na silang magpakasal. Aaminin kong sumama ang loob ko ng panahon na yon at hiniling na sana'y hindi na lamang siya nagpakita sa akin. Pero aaminin ko pa rin Papa Dudut na umasa ako na iba ang ibig niyang sabihin tungkol sa isang bahay lamang titira si Yanyan. Ang akala ko noon ay may pag-asa pang magkabalikan na kami dahil na rin sa muli naming pagkakasundo. Kung nakipagbalikan lang sana siya noon, tatanggapin ko siya ulit dahil aminin ko man o hindi ay mahal ko pa rin siya. Gustong gusto ko yung sabihin sa kanya noon pero wala akong lakas ng loob. Kaya noong nalaman ko na may bago na siya ay nakaramdam ako ng napakatinding selos at pagkainggit. Nung tuluyan ang naputol ang koneksyon namin sa isa't isa ay wala nang naiwan sa akin kundi si Yanyan. At tuwing nakikita ko ang fur baby namin ay lalo lamang akong nalulungkot. Dahil siyang nagpapaalala sa akin na kahit kailan ay hindi na magiging kami ulit ni Jomel. Pero hindi naman yon kasalanan ng isang alaga na minsan ding naging tulay para kahit papaano'y magkasama kami at magkaayos pa ng ex ko. Kaya sinubukan ko na lamang natanggapin ang lahat at ibinuhos ang buong atensyon ko kay Yanyan. Naniniwala kasi ako na darating din yung taong mamahalin ako at paninindigan hanggang sa huli. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko Papa Dudut at marami pong salamat sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS para sa pagkakataong maibahagi ang kwento ng aking buhay, pag-ibig at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Again, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat na bumubuo ng programang ito. Ang inyo pong forever kapuso, Maiko. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Papadudot Stories. Papadudot Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahirap ibalik ang nawalang respeto sa sarili. Ngunit kung may pamilya kang mapagmahal, hindi ito magiging imposible. Ikaw kabarangay, minsan ka na rin bang nawala ng respeto sa sarili mo dahil sa iyong pagkabigo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw sa iyo Papa Dudut at sa lahat ng mga nakatutok sa iyong programa. Ako po si Karim, ipinangalan ako ng tatay ko sa paborito niyang professional at legendary basketball player. Pangarap kasi ng tatay ko na maging professional basketball player din ako pero hindi ko naman kinahiligan ng sport noong bata pa ako. Papa Dudut, hindi ko na lamang po babanggitin kung taga saan ako para na rin sa privacy ng pamilya ko. 54 years old na po ako ngayon pero yung ikakwento ko sa inyo ay nagsimula noong 30 years old pa lamang ako. Papa Dudut, may asawa na po ako at tawagin na lang natin siya sa pangalang Dalia. 1 taon ang agwat ng edad namin. Nagpakasal kami pagka-graduate ng college at nagkaroon din naman kaagad ng magandang trabaho. Entry-level na geodetic engineer ako noon. Malaki rin naman ang sinasahod ko at sumasapat naman yon para sa pamilya ko. Noong nabuntis si Dalia ay saka naman may nangyari sa pamilya namin. Umalis ang tatay ko at basta na lamang iniwan si nanay. Hindi ko alam kung anong dahilan ni tatay sa pag-alis niya. Kaya naman noong magbuntis na si Dalia ay hindi ko maiwasang kabahan, Papa Dudut. Natatakot kasi ako noon na baka matulad din ako sa tatay ko. Naging isang malaking tanong sa isipan ko kung kakayanin ko bang panindigan ang pagiging isang mabuting ama o baka sukuan ko na lang din ang pagiging haligi ng tahanan tulad ng ginawa ng aking ama. Bukod kasi sa pag-aalaga sa asawa kong nagdadalang tao na, ako rin ang nag-alaga sa nanay ko na sobrang naapektuhan sa paghihiwalay nila ng tatay ko. Napilitan na rin kaming lumipat sa bahay ng mga magulang ko para masamahan siya, Papa Dudut. Naging isang anak lang kasi ako kaya walang ibang dadamay kay nanay kundi ako lamang. Madali pa lang naman para sa amin ang lumipat dahil hindi pa nakakapanganak si Dalia. Yung sariling bahay naman namin ng misis ko ay binibisita ko na lamang 2 beses sa isang buwan para hindi tuluyang mapabayaan. Maayos naman ang sitwasyon namin nung una, Papa Dudut. Pero sa katagalan ay unti-unti na rin akong nabigatan sa responsibilidad ko sa nanay ko at sa asawa kong malapit ng mga anak ng panahong yon. Nang ikwento ko yon sa kaibigan ko na si Von, ay doon na nagsimula ang mas malaki pang problema, Papa Dudut. Salamat sa pagpunta pare ah. Sus, pwede ko ba naman makalimutan yung birthday mo? Kung sakaling nakalimutan mo, magkalimutan na rin tayo. Uminom na lang tayo. Bukas trabaho na naman. Uy, sa lalim ng buntong hininga mo, parang ayaw mo na magtrabaho ah. May problema ba? Yun na nga pare. Alam ko naman kung gaano tayo kabisi sa trabaho. Minsan, malalayo pa yung location na sinusurvey nating lupa. Kaya pagod na sa biyahe tuwing uuwi sa bahay. Tapos pagdating ko, aasikasuin ko pa yung asawa ko at yung nanay ko na nagpapakalunod sa lungkot dahil sa buwisit kong tatay. Pre,
magiging tatay ka na rin. Kapag nakapanganak na si Dahlia, madadagdagan pa yung responsibilidad mo kaya dapat handa ka na. Yun na nga iniisip ko eh. Paano kung hindi ko kayanin? Baka matulad lang din ako sa tatay ko. Mangyayari lang yun kapag hinayaan mo. Kahit may pag-aalangan ako, hindi ko tutularan yung ginawa niya pare. Ay, kung kailan matanda na sila ng nanay ko, saka pa niya naisipan magloko. Walang kwenta. Uy, huwag ka naman ganyan sa tatay mo. Bago naman nangyari yun, naging mabuting ama rin naman siya sa'yo, di ba? Oo, pero hindi niya pa rin naman napanindigan. Kung nagawa niya ipagpalit yung nanay ko sa ibang babae, nasaan yung pagmamahal niya dun? Kahit naman may sarili na akong pamilya, hindi ko pa rin gugusto yung magkahiwalay sila. Gusto ko pa rin na buo kami. Naiintindihan naman kita, pero hindi kasi natin kontrolado yung mga desisyon ng mga magulang natin eh. Ay, pero alam mo pare, ang magagawa mo na lang talaga ngayon, iparamdam sa nanay mo na hindi siya nag-iisa. Iparamdam mo na nandiyan ka palagi para sa kanya. Mas kailangan kanya ngayon. Yun naman talaga ang ginagawa ko eh. Pero hindi rin pala ganun kadali. Lalo na ngayon, kailangan ko rin paghandaan yung pagiging tatay ko. Ikaw ba pre? Paano ka nag-adjust nung first time niyo palang na misis mo magka-baby? Naku pare, ganyan-ganyan din ako sa'yo nung una. Nakakatakot naman kasi talaga yung responsibilidad, di ba? Pero nung tumagal-tagal na, narealize ko na masaya rin naman pala. Lagi akong puyat kasi tinutulungan ko rin si misis na mag-alaga. Pero nung tumagal-tagal, hindi ko na namamalayan na nakakasanayan ko na pala. Pero paano mo nagagawa magpuyat? Hindi ka man lang ba nakakaramdam ng antok? Huwag mo na itanong pare, baka di mo magustuhan pag nalaman mo. Bakit naman? Pre, kape o energy drink lang talaga iniinom ko para di ako agad antukin. Hoy, hindi mo ako maloloko. Umiinom din naman ako ng mga yan pero inaantok pa rin ako. Baka kasi husga mo ako pag sinabi ko sa'yo yung totoo eh. Bakit? Sabihin mo na lang kasi. Para namang hindi tayo tropa eh. Yung totoo pre, hindi lang talaga energy drink o kape yung tumutulong sa akin. Huwag mo sabihin nagdadrugs ka. Oo, pero kontrolado naman. Kailangan ko lang talaga yun pero hindi ko naman inaabuso yung paggamit. Ikaw, gusto mo ba subukan? Pare naman, alam mo pag-aawain lang namin yan ni misis pag nalaman niya. Nakita mo ba kami nag-away ng misis ko? Hindi naman, di ba? Alam niya yung ginagawa mo? Siyempre hindi niya alam pare. At hindi niya malalaman kung mag-iingat ako. Kung di ko nga sinabi sa'yo, di mo naman malalaman na gumagamit ako eh. Di ba? O ano pre? Kung interesado ka, sabihin mo lang sa akin. Natatakot ako pare. Baka mayari tayo dyan, mahirap na. Sabi ko nga sa'yo, hindi naman natin naaabusuhin eh. Wala namang makakaalam nito. Nakakahiya man pero gusto ko sanang subukan. Basta, di tayo sasabit ha. Nakadepende yun sa'yo pare. Kasi ako, matagal ko na itong ginagawa pero naging maingat naman ako. Kaya sana, ganun din yung gawin mo. Papadudot aaminin ko nakabado ako nung sinabi ko kay Von na gusto ko ring subukan yung ginagawa niya. Binalaan naman niya ako at hindi siya nagkulang sa pagpapaalala na huwag kong abusuhin ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kapag hindi ko raw kasi nakontrol ang sarili ko ay hindi lang buhay ko ang masisira, kundi pati na rin ang pamilya ko bago pa lamang nabubuo. Pero nang tumagal-tagal na ang lahat ng paalala ni Von ay nawala ng silbi nang unti-unti na akong malulong. Ang tanging mahalaga na lamang sa akin noon ay kung paano ko matatakasan yung pagod at hirap na nararanasan ko sa pang-araw-araw. Ayoko nang mag-isip ng problema pero sa kabilang banda ay hindi pa rin naman ako nagkulang sa responsibilidad ko sa pamilya ko. Muli akong binalaan ni Von at sinabi niya na kung makakasama lang yun sa akin ay itigil ko na ang paggamit. Pero parang naging bingi na ako sa mga sinasabi niya ng panahong yon. Yung isang beses ay nasundan pa ng nasundan hanggang sa tumanggi na si Von na pagbigyan ako. Hindi raw kasi kakayanin ng konsensya niya kung mapapahamak ako ng dahil sa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Sa kabila ng pagtanggi ng kaibigan ko ay hindi pa rin ako sumuko noon na pagbigyan niya ulit ako.
Araw-araw kong pumupunta sa bahay niya kahit na naroon ang misis niya. Nagalit sa akin si Von dahil sa pagiging agresibo ko. Hindi niya nagustuhan na ako pa mismo ang nagpupunta sa bahay niya para makakuha ng supply na kailangan ko. Hindi naman sumusobra ang ibinibigay niya. Hindi rin ako nagtitira at nagtatabi noon sa bahay namin sa takot ko na makita yon ng asawa ko. Hanggang sa dumating muli yung pagkakataon na tumanggi na si Von Papadudut. Pare, ano na? Nasaan hinihingi ko? Pare naman, di ba sinabi ko nang di na ako magbibigay sa'yo? Magbabayad naman ako eh. Kahit na. Hindi naman to tungkol sa bayad eh. Yung problema dito ay yung pagpunta-punta mo sa bahay ko. Hindi mo ba naisip na ipapahamak mo ako sa misis ko? Pasensya ka na pare. Hindi ko naman gustong nag-aaway kayo eh. Anong hindi? Yun na nga yung nangyayari dahil sa ginagawa mo. Pasensya na. Kailangan ko lang talaga eh. Alam mo naman di ba? Nakapanganak na si Dahlia. Kailangan ko rin siyang tulungan sa pag-aalaga sa anak namin. Pero hindi ko magagawa yun kung wala yung hinihingi ko sa'yo. At sa tingin mo hindi makakahalata ang misis ko sa pagpunta-punta mo sa bahay? Pare, mag-isip-isip ka naman. Bigyan mo na kasi ako ng marami para hindi na ako pabalik-balik sa bahay mo pag nauubos na yung sa akin. Wala na ako may bibigay sa'yo. Huwag ka namang magbiro ng ganyan pare. Sige na oh. Kailangan ko yun. Sinabihan na kita nung una pa lang na huwag kang dedepende doon. Di ba? Kontrolado mo dapat yung paggamit mo. O tapos ngayon, hinahanap-hanap mo na. Tingnan mo nga yung sarili mo. Mukhang wala ka na sa katinuan. Hindi ko kailangan ng sermon mo, Von! Huy, huwag mo kasigawan ha. Gusto mo ba talaga mag-skandalo rito? Sige, bahala ka. Ipagsigawan mo pa ng malaman ng mga tao na lulong ka na para dakpin ka na lang ng mga pulis dito. Sa tingin mo ba makakasama mo pa yung pamilya mo pag nangyari yon? Kung wala kang dala ngayon, pupunta ako sa bahay mo. Mamayang gabi, mga 12:00. Ang kulit mo naman eh. Sinabi ko na nga, di ba? Wala na akong maibibigay sa'yo. Hindi pwede. Anong hindi pwede pinagsasabi mo? Pwede pare. Pwedeng-pwede mong ihinto yung paggamit mo. Maawa ka sa sarili mo. Ayoko rin naman na mapahamak ka eh. Sana talaga hindi ko na lang sinabi sa'yo yung tungkol dun. Sana sinarili ko na lang kung alam ko na yun din naman na magpapahamak sa'yo. Nag-iingat naman ako. Kaya sige na oh. Kahit isa na lang. Kailangan ko na talaga ngayon. Pare, hindi na nga pwede. Makakahalata na yung misis ko eh. Iba na nga tingin niya sa atin nung huling pumunta ka sa bahay. Kung bakit ba naman di mo mapigilan yung kaadikan mo? Ni minsan hindi naman nangyari sa akin yan. Ibig sabihin lang nun, sumobra ka na. Kaya utang na loob, wag ka nang pupunta ulit sa bahay. Paano ko? Palibasa ikaw, may mapagkukunan ka o gugustuhin mo. Tumigil ka na, Karim. Pati trabaho mo naapektuhan eh. May iba na nakakapansin sa pagbabago ng kilos mo. Pati ang pamumula ng mga mata mo. Hindi na uubra yung pasuot-suot mo ng shades tuwing lumalabas ka. Kapag nalaman ng boss natin yung ginagawa mo, matatanggal ka sa trabaho. Malaking kasiraan sa opisina yung pagkakaroon ng isang drug addict sa mga engineer. Wow! Galing mo magmalinis ah. Gusto mo bang sabihin ko sa kanila na ikaw yung nagsusupply sa akin? Sira ulo ko talaga eh, no? Sira na ako sira pero kailangan ko ng supply ngayon. Bibigyan mo ba ako? Pareho tayong mawawalan ng trabaho. Huwag mo akong daanin sa pananakot mo. Kung gusto mo, sa iba ka kumuha. Bahala ka maghanap. Wala ka nang aasahan sa akin. Hihinto na ako sa paggamit. At ikaw, bahala ka kung plano mong sirain yung buhay mo. Papadudot gaya nga ng sinabi ni Von ay hindi na niya ako muli pang pinagbigyan. Ipinangako na raw niya sa sarili niya na hihinto na siya sa paggamit. Pero kung kailan handa na siyang magpakatino at baguhin ang buhay niya, saka naman siya binawian ng buhay. Dahil nga matagal na siyang gumagamit ay nagkaroon ng damage ang utak niya at yun na rin ang naging sanhi ng pagkamatay niya, Papadudot. Nalungkot ako sa pagkawala ni Von. Hindi ko kasi akalaing mangyayari sa kanya yon. At bago pa siya mawala ay nagkaroon pa kami ng samaan ng loob dahil sa pagkalulong ko sa ipinagbabawal na gamot. Dahil sa mga nangyari kahit mahirap ay pinilit ko ang sarili ko na huminto na rin sa paggamit.
Doon ko naisip kung anong mangyayari sa mag-ina ko at sa nanay ko kapag nawala na ako. Nagplano ako noon na pumasok sa isang rehabilitation center pero nagalangan ako dahil kapag ginawa ko yon, malalaman na ng asawa ko ang lahat. Natakot ako sa posibilidad na iwan niya ako at ilayo sa akin ang anak namin kaya hindi ko yon itinuloy. Bagay na pinagsisihan ko rin ng sobra. Makalipas lang kasi ang ilang buwan ay nagsimula na naman ako sa patikim-tikim hanggang sa muli na naman ako papadudot na malulong sa droga ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi nga natuloy ang plano ko noon na magbagong buhay na. Parang napakahirap kasi sa akin na layuan ang tukso nang makakakilala ako ng mga taong sa tingin ko ay masasandalan ko ng panahong yon. Sa pagtatanong-tanong ko sa mga bar na napuntahan ko ay muli akong nakakuha ng supplier. Sa pagkakataong yun ay parang mas naging malaya ako sa paggamit dahil hindi nila ako tinitipid. Basta tamang halagang ibinabayad ko ay wala kaming nagiging problema. Gaya nga ng dati, naging maingat pa rin po ako. Pero sa pagkakataong yon ay mas naging sabik ako. Umabot na yon sa punto na nabawasan ko na rin ang savings namin ng asawa ko. May ilan na rin sa mga katrabaho ko ang diretsahang nagtatanong kung gumagamit ba ako. Sino ba naman kasi ang hindi magtataka? Kung umaga pa lamang ay nakasuot na ako ng shades at hindi ko yon tinatanggal hanggang sa matapos kami sa pagsisurvey. Hindi na rin nila ako nakakausap dahil kadalasan mas pinipili ko na lamang ang mapag-isa. Para bang wala akong kagana-ganang magtrabaho noon at makipag-usap sa iba. Hindi ko naman akalain na hindi lang pala yung mga katrabaho ko ang nakapansin ng pagbabago sa akin. Napapadalas na rin kasi ang pangungumusta sa akin ng misis ko na hindi naman niya laging ginagawa mula noong ikasal na kaming dalawa. Hanggang sa dumating na nga yung araw na kinakatakutan ko, papadudot. Oh, mahal. Gabing-gabi na. Bakit naglalaba ka pa? Pwede namang ipagpabukas na lang yan. Ah, katatapos ko lang magkape. Ano? Hindi naman kita inaalok ng kape. Ang sabi ko, bakit naglalaba ka pa ng ganitong oras? Ha? Ano? Para wala ka nang gagawin bukas. Mauna ka na matulog. Hayaan mo na lang ako rito. Tsaka, maglilinis pa ako ng banyo mamaya. Kung gusto mo, magsaing na rin ako para sa almusal natin bukas. Wala ka bang balak matulog? O baka naman hindi ka na talaga natutulog? Matutulog din ako mamaya. Kaya sige na, bumalik ka na ron. Hindi kasi ako komportable na may nanonood sa akin habang naglalaba ako. Hindi. Sabay tayong matutulog ngayon, Karim. Itigil mo na nga yan. May bukas pa para dyan. Ang kulit mo naman eh. Matulog ka na. Kaya ko na to. Ako nang bahala sa lahat. Tinutulungan ka na nga sa mga gawain dito pero parang mali pa rin sa'yo. Walang mali sa pagtulong mo sa akin sa mga gawain dito. Malaking bagay nga yan eh. Yun naman pala eh. Pero parang hindi ka na normal. Paano di normal? Yan! Yung mga kinikilos mo! Nakakapanibago! Alam mo, ikaw yung hindi normal eh. Ikaw na nga ay may asawang matino, maalaga at masipag magtrabaho pero parang hindi ka pa rin masaya. Alam mong hindi yun yung pinupunto ko. Tapatin mo nga ako. May nagawa kang kasalanan ano? Kasalanan? Ano naman magiging kasalanan ko sa'yo? Nag-withdraw kasi ako kanina ng panggastos dito sa bahay. Binawasan ko yung savings natin. Pero napansin ko na parang ang laki na nung nabawas. May pinagkakagastusan ka ba? Wala. At mas lalong hindi ko binabawasan yung savings natin. Hindi mo naman kailangan magsinungaling sa akin eh. Kung may importante kang binili o binabayaran, wala namang kaso sa akin yon. Pero sana naman, sabihin mo pa rin sa akin. Huwag na natin pag-usapan yan. Kailangan natin pag-usapan. Dali, ano ba? Hindi mo ako kailangan pagtaasan ng boses. Tulog na yung anak natin at saka si nanay. Konting respeto naman.
Wes, tigilan mo na ikakatanong sa akin. Hindi ako nagda-drugs. Ano? Anong sinabi mo? Matulog ka na. Matulog ka na. Sabi ko kasi sa'yo matulog ka na. Hindi ka na ikinig. Hindi. Sa'yo na mismo nang galing eh. Hindi naman kita tinatanong kung nagda-drugs ka. At hindi mo yung masasabi kung hindi ka gumagamit. Karim naman! Sabihin mo na sa akin yung totoo. Nakikita mo ba yung itsura mo? Kahit itanggi mo yun sa akin ngayon, mahirap ng paniwalaan. Mahal, magpapaliwanag ako. Alam mo, matagal na ako nagdududa sa'yo eh. Pero ginagampanan mo naman yung pagiging padre de pamilya mo, kaya pinipilit kong burahin yun sa isipan ko. Kasi akala ko, kailangan mo lang talaga yun. Pero nung nakita ko kung gaano nakalaki yung nabawas sa savings natin, dun ko na naisip na hindi na to tama. Kailan ka titigil, ha? Kapag walang-wala na tayo? Mahal naman. Huwag mo ako matawag-tawag na mahal. Kasi kung mahal mo ko at yung anak natin, hindi mo kami ilalagay sa alanganin dahil dyan sa kaadikan mo. Please, mahal. Umalis ka na rito. Kung hindi ka aalis, iiwan ka namin ng anak mo at sisiguraduhin ko na hindi mo na kami makikita kahit kailan. Papa Dudut, alam ko naman na imposible talagang mailihim ko kay Dahlia ang ginagawa ko. Natakot ako na iwanan ang asawa at anak ko kaya kahit mahirap para sa akin ay muli akong huminto sa paggamit. Pero kahit ginawa ko na yon, ay huli na rin pala ang lahat dahil natanggal ako sa trabaho matapos magpositibo sa drug test. Dahil sa kondisyon ko noon ay nahirapan na ako makapagtrabaho. Doon ko napagtanto kung gaano kalaki ang nawala sa akin, Papa Dudut. Iniwan ako ng asawa ko, umuwi sila sa probinsya sa mga magulang niya at gustuhin ko man silang puntahan noon ay hindi ko magawa dahil wala akong mukhang maiharap sa mga biyanan ko. Isa pa'y wala na rin akong matinong trabaho at sarili ko na lamang ang kayang tustusan ng maliit na halagang kinikita ko mula sa kung ano-anong racket. Hindi ako kinukonsinti ng nanay ko at sinusuportahan pa niya ang desisyon ni Dahlia na hiwalayan ako at pinalayas na rin ako sa bahay niya. Mabuti na lamang at may sarili na kaming bahay ng misis ko na naipundar bago kami lumipat sa bahay ng nanay ko. Malaki ang naitulong noon sa akin kasi hindi ko na kailangang mangupahan pa. Akala ko ay magsisilbing aral na sa buhay ko ang mga nangyari sa akin. Pero makalipas lamang ng ilang buwan ay muli na naman akong napalapit sa tukso. Mag-isa lang kasi ako sa bahay at halos lamunin na rin ako ng matinding kalungkutan. Kaya para matakasan yon ay gumamit muli ako. Pero sa pagkakataong yon ay hindi ko na talaga nakontrol ang paggamit at naospital ako matapos mag-collapse. Mabuti na lamang at hindi ako natiis ng nanay ko ng panahon na yon. Ginawa niya ng paraan ang lahat ng gastusin sa ospital. Sa sobrang hiya ko noon sa kanya ay halos hindi ko siya matitigan sa mga mata niya. Kaya pagkalabas ko ng ospital ay ako na mismo ang voluntaryong pumasok sa isang rehabilitation center. Laking tuwa ko noon dahil nang unti-unti ako makarecover ay binisita ako ng asawa ko, Papa Dudut. Mahal, kumusta ka? Yung anak natin, nasan siya? Iniwan ko muna sa nanay mo. Tsaka ayos lang naman ako. Ikaw ba, kumusta ka dito? Eto, nakakapag-adjust na. Sana nga tuloy-tuloy na to para makalabas na ako rito. Miss na miss ko na kayo ni Carl. Excited na nga siya sa pag-uwi mo eh. Nag-aabang pa ng pasalubong. Huwag ka mag-alala. Darating ka rin doon. Basta ituloy mo lang yung magagandang ginagawa mo dito. Sabi nga nung counselor ninyo, bumubuti ka na raw eh. Baka nga hindi ka na raw abutin dito ng isa pang buwan. Ako pa ba? Saka pinagbubutihan ko talaga dito. Para magkaroon na ulit ng pogi sa bahay. Ikaw talaga, nagawa mo pa magbiro. Mas okay nga yun eh. Kesa naman magpakalunod ulit ako sa matinding lungkot. Hindi naman kailangan mangyari yun eh. Basta magpagaling ka lang at paglabas mo, naghihintay lang kami ni Carl. Si nanay nga pala, kamusta siya? May nakukwento ba siya tungkol sa akin? Yung totoo, nung nasa ospital ka,
Nagkakausap na talaga kami ni nanay. Tinatawagan niya ako. Tapos nasabi niya lahat sa akin. Ginawa niya yon? Oo, humingi rin siya ng tulong para sa mga gastusin sa ospital. Huwag ka sana magagalit ha. Pero binigay ko na sa kanya yung natitira sa savings natin. Bakit naman ako magagalit? Mas dapat ako mahiya. Kasi para sa inyo na dapat ni Carl yun pero ginamit niyo pa para sa akin. Hayaan mo na. Asawa pa rin kita at ama ka pa rin ng anak natin. Kaya hindi ako nagsisisi na sa'yo ginamit yung pera. Pero sana hindi na maulit yun sa paglabas mo ha. Sana lumayo ka na talaga sa masamang bisyo mo. Sa susunod kasi na may mangyari ulit, baka hindi ko na kayanin. Kaya nga ako nandito ngayon. Gusto ko na magbagong buhay. Kung kinakailangan na lumipat tayo sa probinsya paglabas ko, gagawin ko yun para makalayo na ako sa tukso. Hindi ka naman talaga matutukso kung nag-focus ka lang sa amin. Hindi naman kasi porke nasa probinsya ka, mapapalayo ka na sa mga tuksong sinasabi mo eh. Kahit saan, meron yun. Ayoko na sanang sabihin to pero nangyari yan sa'yo kasi ginusto mo rin. Pasensya ka na talaga, mahal. Nahirapan lang talaga ako. Nagsabay-sabay kasi yung mga problema natin nun. Alam mo naman, di ba? Naghiwalay na yung mga magulang ko. Kinakailangan ko rin alagaan si nanay. Alam ko lahat yun. Kasama mo ko, di ba? Pero yun na nga yung masakit eh. Kasama mo ko pero hindi ka nagsasabi sa akin. Sana sa akin ka nalang humugot ng lakas na kailangan mo para natulungan kita. Hindi yun naging dependent ka pa sa masamang bisyo na yun. Sinira lang nun yung buhay mo eh. Tsaka kami, muntik pa kaming mawala sa'yo. Kaya nga gusto ko nang makauwi. Gusto ko nang makabawi sa inyo. Sa lahat ng nagawa ko. Nanggaling ako sa bahay natin bago ako dumiretso dito. Naubos na pala lahat ng mga gamit na pinundar natin. At yung bahay, ang gulo-gulo, ang baho. Hindi magiging komportable doon yung anak natin kaya kay nanay na muna kami nakituloy. Pasensya ka na talaga. Ayos na yon. Pinaalam ko lang din naman sa'yo yung nangyari. Alam mo, wala na sana akong balak na puntahan ka eh. Pero naisip ko si Carl. Ayokong lumaki siya ng walang ama kaya yung panibagong chance na ibibigay ko sa'yo, sana hindi mauwi sa wala ha. Pangako yan. Paglabas ko, magpapakatino na ako. Oo nga pala, habang nandito ka pa, maghahanap muna ako ng trabaho. Nakausap ko na si nanay at pumayag naman siya na siya muna magbabantay kay Carl. Naiintindihan ko naman. Pasensya ka na. Wala pa akong magawa sa ngayon. Yang-hiya na ako sa'yo. Ano ka ba? Kaya ko to. Kaya natin to. Magiging maayos din ang lahat. Papadudot na buhayan ako sa sinabing yon ng asawa ko. Sa pagbalik nila ng anak ko ay parang mas lumakas ang loob ko at mas nagpursige na makarecover kaagad. Pero sa kabilang banda ay nakaramdam pa rin ako ng matinding kahihiyan. Totoo po yung sinabi ni Dahlia. Lahat ng gamit na naipundar namin sa sarili naming bahay ay nagawa kong ibenta para tustusan yung matindi kong pangangailangan noon para sa bisyo ko. Dala na rin yon ang pagkahumaling ko sa ipinagbabawal na gamot. Kaya naman nung pumasok na ako sa rehab ay pinangako ko sa sarili ko na hindi na ako babalik sa ganong klase ng buhay. Sumailalim ako sa isang therapeutic treatment para tuluyan na akong gumaling sa sakit na unti-unting sumira sa buhay ko noon. Ang retreat dorm ang nagsilbing tahanan ko ng panahong yon. Habang nasa loob ako ay nagpapagaling ako ng sobra. Ang saya ko nang makaranas ako ng affirmation. Doon kasi kinikilala yung mga disiplinadong mga pasyente. At proud akong sabihin na naging isa ko sa mga yon, Papa Dudut. Natutunan ko ang pagiging responsable sa loob dahil na rin sa iba't ibang task na meron kami doon. Nagkaroon ako ng sense at responsibility. Unti-unti ko na rin pong naibalik ang respeto ko sa sarili ko na minsang nawala dahil sa masamang bisyo. Pero pagkatapos ng ilang taon, hindi ko akalain, Papa Dudut, na darating na naman ang malaking pagsubok sa amin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, halos 1 taon din ang itinagal ko sa rehab. Paglabas ko ay para ako nakalaya sa mabigat na pasanin na matagal ko ring dinala.
Napakasaya ko noong ma-declare na ako na drug-free. Laking pasasalamat ko rin noon na bukod sa pagbebenta ng mga gamit namin ay wala naman akong malalang nagawa sa mga tao sa paligid ko. Hindi ako nasangkot sa anumang gulo at hindi rin ako nanakit ng kahit na sino. Ang tanging naging problema lang noon ay yung addiction ko na hindi ko na nakontrol. Hindi naging madali para sa akin yung plano ko na maghahanap kaagad ng trabaho pagkalabas ng rehab. Pero hindi naman ako pinabayaan ng misis ko. Kaya habang wala pa akong trabaho, pinahiram niya ako ng puhunan para magnegosyo. Nagkaroon kami ng sarili naming computer shop at tumagal yon hanggang sa mag-high school na ang anak naming si Carl. Pero bago mag-high school ang panganay namin ay nadagdagan pa kami ng 2 anak. Laking pasasalamat ko sa Diyos nang muli akong nagkaroon ng trabaho at malayo yon sa naging trabaho ko noon at may kaliitan din ng sweldo. Pero hindi naman kami kinakapos. Malaki rin naman kasi ang kinikita ng computer shop. Dahil doon ay pinahinto ko na sa pagtatrabaho si Dahlia para matutukan ang mga anak namin. Mas naging masipag ako sa trabaho. Naghanap na rin ako ng mga side hustle para sa dagdag na kita. Naging inspirasyon ko ang lumalaki ko ng pamilya. Pati na rin yung nanay ko na naka-move on na rin sa pangiiwan sa kanya ng tatay ko. Ibinuhos na lamang niya yung oras niya sa mga anak namin ni Dahlia. Pero sa kabila ng mga magagandang nangyayari sa amin ay dumating pa rin ang isang problema. Hindi ko kasi akalain na mauulit pa yung pinagdaanan ko noon. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na ako ang biktima, Papa Dudut. Mahal, wala ka ba napapansin kay Carl? Napapansin na ano? Sa mga ikinikilos siya nito mga nakarang araw. Tapos lagi pa siyang late umuwi. Kamusta ba grades niya? Kuha pa sa ba? Ano ba namang klaseng tanong yan, mahal? Pinagdududahan mo ba yung kakayahan ng anak natin sa school? Masipag mag-aral si Carl, kaya wala tayong dapat na ipag-alala. May tiwala ako sa kanya. Nakita mo ba yung grades niya? Pumapasok pa ba siya o baka naman hindi na? Sandali nga, bakit ganyan ka kung magsalita? Sa tono mo parang sinasabi mo nang nagpapabaya ako sa mga anak natin ah. Ikaw yung madalas nilang nakakasama. Buong araw nasa trabaho ko. Alam mo naman yun, hindi ba? Oo, alam ko yun, pero hindi naman ako nagpapabaya sa mga bata gaya ng iniisip mo. Talaga? Alam mo ba kung bakit ganito na lang yung reaksyon ko? Hindi. Ay kung hindi mo sasabihin sa akin, hindi talaga kita maiintindihan. Yung nangyari sa akin noon. Nakikita ko kay Carl ngayon. Ano? Totoo yung sinasabi ko. Yung madalas sa pag-uwi ni Carl ng 10 oras ng gabi, yung pagkabalisa niya, lahat yun. Naranasan ko rin nung gumagamit pa ako, Dahlia. Sigurado ka ba? Anong gagawin natin? Kakausapin ko siya. Ako nang bahala kay Carl. Kasalanan ko naman yun eh. Kung hindi ko yung ginawa noon, hindi niya maiisipang gumamit ngayon. Hindi mo naman kailangang isisi sa sarili mo yung nangyari sa kanya. Kundi sa akin, kanino? Sa akin, may pagkukulang din ako dito. Aminin ko, nakakainis isipin na sa lahat ng ginagawa ko, nagkulang pa rin ako sa pagiging ina sa mga anak natin. Pero hindi naman yung mangyayari kung mas natutukan ko lang si Carl eh. Sorry ha, hindi ko alam eh. Mas mabuti pa, wag na lang tayo magsisihan. Alam naman natin kung ano kailangan natin gawin. Hindi masusolusyonan yung problema natin kung magtatalo lang tayo. Anong plano mo? Ipapasok ko siya sa rehab pagkatapos namin mag-usap. May tutulong ba ako? Mahal, nagawa mo na yung parte mo. Ako na to. Ako nang bahala kay Carl. Pinagdaanan ko na yung pinagdaraanan niya ngayon. Kaya alam ko kung paano siya pipigilan. Kung kinakailangan ko siya patigilin sa pag-aaral, gagawin ko. Pero sayang naman kung… Mahal, please. Ipagkatiwala mo na to sa akin. ano pang habang magagawa ko? Sa tingin mo ba hindi ko kaya? Hindi naman sa ganun. Baka lang kasi matenga ng matagal sa pag-aaral si Carl. Konting panahon na lang sana gagraduate na siya. Sa tingin mo ba makakapasa siya? Hindi siya pumapasok sa eskwela, mahal. Bago ko pa to sabihin sa'yo,
Nakausap ko na yung advisor niya. Kaya nga kinumusta ko sa iyo yung Grace niya kasi akala ko may alam ka na. Hinalungkat ko rin yung mga gamit niya kagabi at pinakita kong walang laman na sachet sa bulsa ng pantalon niya. Kaya sana, hayaan mo naman ako na makabawi sa lahat ng nagawa ko. Kahit dito man lang. Ano ka ba? Matagal ka nang nakabawi, di ba? Pero gusto ko itama yung pagkakamali ng anak natin. Kapag nagawa ko yun, dun ko palang masasabi na nakabawi na nga talaga ako. Papa Dudut, kahit nagalit ako sa ginawa ng anak ko, ay naiintindihan ko rin siya kahit papaano. Hindi ko naman kasi noon inilihim na naging drug addict ako at nagpa-rehab bago ako nagkaroon ng bagong buhay. Nung kinausap ko ang advisor ni Carl ay nalaman ko na nabubuli na pala ang anak ko nang hindi namin nalalaman. Tahimik lang kasi lagi ang anak kong yon at hindi talaga ugali na magsabi ng mga problema sa amin. Imbis na magalit at parusahan ang anak ko ay kinausap ko siya ng maayos. Alam ko na hindi niya kailangan ng masasakit na salita. Hindi niya kailangan ng sermon para ipamukha sa kanya ang mga maling nagawa niya noon. Alam na niya yon sa sarili niya. Karamay ang kailangan niya. Kailangan niya ng taong makakaunawa sa mga pinagdaraanan niya. Kaya naman ang panahong yon ay hindi lang ako nagpakaama kay Carl. Kinausap ko rin siya bilang isang kaibigan. Halos mapaluha ako nang malaman ko kung gaano kalaki ang sama ng loob sa akin ng panganay ko. Parang dinurog ang puso ko nang malaman na pilit niya akong ipinagtatanggol sa mga kaklase niya pero hindi naman daw siya nilulubayan ng mga ito. At una nga niya naisipang gumamit ng pinagbabawal na gamot para makalimutan ang mga iniisip niya. Gusto raw niyang matakasan ang realidad. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa na ipasok siya sa parehong rehabilitation center kung saan ako tuluyang gumaling, Papa Dudut. Galing ka raw sa rehab kanina, sabi ni nanay. Kumusta si Carl? Ayos naman siya. Namimiss na raw kayo. Nag-request na sana daw. Pagbalik ko dun kasama ka na. Ikaw naman kasi, hindi ka nagsabi na pupunta ka pala doon. E di sana nakita ko rin siya. Hayaan mo. Sa susunod, isasama na kita. Gusto nga rin sana makita ni Carl yung mga kapatid niya pero sabi niya, saka na lang daw pag matino na talaga siya. Kawawa naman yung anak natin. Sana ayos lang talaga siya dun sa loob. Mahal, dun din ako galing noon. Kaya alam ko na nasa maayos na kalagayan na siya. Alam mo, pagbalik niya rito, marunong na siya maglaba at maghugas ng plato. Talaga? Ibig sabihin ginawa mo rin yun noon? Aba, syempre. Kung alam mo lang kung gaano kami kadisiplinado ron, magiging proud ka talaga sa anak natin. Proud naman ako sa kanya tsaka sa'yo rin. Salamat, mahal. Kahit hindi naging madali yung laban ko noon sa rehab, iniisip ko lang na makakasama ko na kayo pag naging drug-free na ako. Nakakainip sa loob. Ilang beses ko rin inisip na lumabas na lang at hindi na ituloy yung pagpapagamot ko. Pero baka wala nang pagkakataong naghihintay sa akin kapag nagkamali ako ulit. Nung dumalaw ka, doon talaga ako nabuhayan Nakita ko naman sa'yo yung kagustuhan mong ayusin yung buhay mo. Kaya sino ba naman ako para ipagkait yung isa pang pagkakataon sa'yo? Binago ko ng karanasan kong yun. At kapag nakarecover na si Carl, gagawin ko lahat para talikuran niya na yung pagdodroga. Ang sakit lang isipin na hindi lang yung anak natin yung biktima ng masamang bisyo. Akala nila, solusyon sa problema yung sandali nilang pagkawala sa realidad ng buhay. Sa totoo lang, pag nasa sitwasyon ka na, hindi mo talaga maiisip yan Tingnan mo ako. Naging dependent sa drugs noon at muntik ko pa yung ikamatay. Ang mahalaga, tapos ka na doon. Nalampasan mo na lahat yun. Bagong buhay na to para sa'yo. Para sa atin. Sobrang layo mo na sa pinagdaanan mo noon. Pero hindi ko pa rin maiiwasang isipin na nabigo ko sa parting hindi ko naisip na posible rin yung mangyari sa anak natin. Ay nako, tama na nga tong kadramahan natin. Ang mabuti pa, simulan mo na yung paglalaba. Kasi 2 basket na yung marurumi nating damit. Ano? Teka, bakit ako yung maglalaba?
Oh, huwag ka na magreklamo. Mamayang gabi, ikaw pa nakatoka sa paghuhugas ng mga plato. Pambihira. Binabawian mo talaga ako ah. Kilos na! Sana pala, hindi ko na lang sinabi sa'yo na ginagawa namin yun sa loob. Ah, ganon. Doon ka lang pala masipag, ha? Gusto mo bang bumalik dun sa... Eto na, maglalaba na. Ba't parang masama ang loob mo? Mahal, hindi masaya maglaba. Kahit gawin ko pa yun ng bukal sa kalooban ko, hindi talaga masaya yun. Ipagluluto naman kita, kaya sige na. Ay, mas madali pa magluto kaysa maglaba ng... Nagreklamo ka? Hindi ah. Tatanong ko pa nga sana kung may iba ka pa ipapagawa eh. Gusto mo pa? Actually, marami pa naman. Mahal naman. Di ka na mabiro. Papadudod sa tulong ng asawa ko ay mas naging magaan na ang sitwasyon namin. Natuto kami magtiwala sa isa't isa. Tungkol naman sa anak naming si Carl, kumpara sa akin ay mas mabilis ang naging recovery niya. Hindi nga nagtagal ay na-declare na rin siya na drug-free. Isa yon sa mga pinakamasayang araw sa buhay ko. Ako ang sumundo sa kanya at nang makabalik siya sa amin ay hindi na namin muli pang pinag-usapan ang tungkol sa pagkalulong niya. Sa ngayon, Papadudod ay nakapagtapos na ng pag-aaral ang anak ko at isa ng ganap na geodetic engineer. Nabiguman ako sa propesyong nasimulan ko, siya naman ang nagpatuloy noon, Papadudod. Nagpaplano na rin siya na magkaroon ng sariling pamilya. Tungkol naman sa tatay ko ay hindi na ito muli pang nagparamdam sa amin, tuluyan na talaga kaming kinalimutan. Pero kahit na ganoon yung nangyari, nakikita ko naman na masaya na ang nanay ko at tanggap na rin niya ang mga nangyari. Papadudod kung nawalan man ang pag-asa na magkasama ulit kami ng tatay ko ay masasabi ko naman na hindi ko binugo ang panganay ko at kahit madilim yung pinagdaanan naming mag-ama nang minsan kaming maligaw ng landas. Marami pa ring magagandang pangyayari na pinili namin na magbagong buhay. Yung pagmamahal ng isang pamilya ang nagsilbi naming lunas. Doon ko nga napagtanto na kaya naman palang solusyonan ang problema na hindi tinatakasan. Kailangan lang pala ng sapat na tapang para harapin ang mga problema na may katatagan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Sakaling mapili po ninyo ay sobra ko po itong ipagpapasalamat. Maraming salamat po, Papadudot, at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Mabuhay po kayo and God bless sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Karim. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudot Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudot Stories, Papadudot Stories, Papadudot Stories.